Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong thumbnail natin. No? Meron po kasing nagsabi na may basbas daw po ng ating Presidenteng Marcos ang pagtanggal sa mga confidential intelligence pa ng mga ahensya nang walang kinalaman sa intelligence gathering. At ito naman pong si Senator Coco Pimentel III tatakbo sa Supreme Court. Bakit siya tatakbo na naman sa Supreme Court? O ayan po ang ating aalamin base po sa mga article na ating babasahin. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magpapasalamat muna sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. May God bless you all. So ito po, unahin natin kung paano napunta sa pagbasbas sa pagtanggal ng CIF, no? Kasi po ito pong General Appropriation Fund o yung budget for 2024 ng gobyerno tapos na po sa BICAM, no? Si Zubiri nga, he's hoping na hindi ibibito ng ating presidente yung budget. So sabi naman po dito sa balita ng Philippine News Agency, Marcos to sign 2024 national budget this week. This week daw, itong linggong to, no? President Marcos Jr. is set to sign into law within the week the 5.76, ang laki nito, 5.76 trillion 2024 national budget. Ayun po ang sabi ni House Speaker. Quote, it's ready for signing, I think on Wednesday o middle of the week. Wednesday na yata yung signing po. Romualdez said Marcos initially planned to sign the national budget into law before leaving for Japan. Nabago. He clarified, however, that there were still some printing requirements needed before the President could sign the national outlay document. So, yan po yan, no? Okay, so, ngayon, nung na-interview na po siya sa Japan, no? Natanong po ito, yung CIF ng OBP at DepEd. Ito po sa balita ng ABS-CBN News. Marcos says OBP, DepEd confidential funds, a settled issue. A settled na yan. No? Kaya nga 'di ba nagalit yung mga Duterte natics, mga kulto ni Digong dahil hindi nakakuha eh. Hindi binigyan ng lower house kaya nagtatatalak si tatay niya. 'Di ba? Ito po ang ginawa ni Sara. Tignan niyo po 'yan, 'di ba? Ang ganda, ang taba ng utak ng gumawa niya. Ito po. President Marcos Jr. said that he considered the removal of the confidential fund for the offices of Vice President Sara Duterte a settled issue following his confirmation that he would sign the national budget on Wednesday, December 20. Yan. Speaking to reporters in Tokyo, Japan, Marcos said it was not him who insisted on the removal of said funds for next year. Hindi daw siya ang nag-insist. Ibig sabihin, hindi siya ang nagsabi na, "Uy, alisin nyo yan." No? Hindi siya, "Uy, alisin yan." Hindi, say no. No? Well, that was actually the initiative of the Vice President. Tingnan nyo, kayo po ng mga kulto ni Digong, kayo po ng mga Duterte natics, kayo ng mga supporter ni Vice President. Actually, nag-uusap to itong dalawa na to. Mag-beshi-beshi nga yan, mag-best friend sila. Sabi ng presidente, galing na mismo sa kanya, pasinungalingan ito ni Sara. That was actually the initiative. The word initiative, bahala na kayong mag-define yan. Alam na alam nyo yan. Initiative ni Vice President Sara Duterte. Again, I am not talking about the confidential funds and to not insist that they have such confidential funds. So, I think as far as I'm concerned, it is settled issue. Settled na Hindi na nga pinangangalandakan pa ni BP, si Tamilmil. Nung budget deliberation niya ng DepEd, anong sabi niya kay Pia Cayetano before
they go to the hearing. Wag na. Di ba? Sa lower house, sabi niya, I leave it to the good hands of the Congress. That's it. Kung bibigyan ako ng CIF. Pero, mas maganda sana kung meron. O, hindi binigyan. O, bakit kayong mga supporter sa kasi Digong nagre-reklamo? Di po ba? Initiative naman pala ng Vice President. O, yun nga lang, dinagdagan ng kanyang budget sa DepEd. O malay nyo, dinagdagan din yung budget niya sa BP. Yun nga lang, it will be auditable. Malalaman kung saan nagastos. Di ba? Kaya tigil nyo na yan. O ngayon, sa bagay, nag-move on na sila. Iba na po yung tinitira nila kay Martin sa Kongreso. Sabi kasi ni Digong Duterte nila, rotten. Di sana tinanggal nyo na po yan nung panahon ninyo. Bakit pa kayo nagpalit ng speaker? Di ba? Nag-term sharing si Cayetano at Velasco. Di sana sinabi nyo na lang kay Cayetano at Velasco, pwede ba i-remove na natin yung Congress? Diba? Ito pa ang sabi ng BP ninyo. She later dropped the bid, noting that the issue of confidential funds had become divisive. Tama naman siya. O bakit hindi nyo ito maintindihan? O ikaw naman, Sara Tamilmil Duterte, bakit hindi mo pakiusapan itong mga minions mo? Tama na yan. Tumulong na lang tayo sa pagpapalo ng gobyerno. Hindi, ginatungan nyo. Sinasabi nyo si Speaker, kakampi ng Makabayan Black. Bakit naman yung mga kakampi nyo? Meron ding mga larawan. Nakasama yung mga founder pa ng CPP, MPA, NDF. O bakit hindi nyo binabatikos yun? Di po ba? Nakita nyo lang sa picture. May video lang nag-usap-usap. Masama ba yun? Kung si Pangulong Duterte nga, kausap niya mga Makabayan Black din noon pinapasok niya pa nga sa palasyo. Kayo talaga selective kayo Ano ba kayo? May mga amnesia ba kayo? Di ba? Ito pa ang sabi ng Pangulo. Meanwhile, Marcos noted that while there seems to be differential between the appropriated funds in the proposed 2024 budget and the actual funds collected by government, he remained comfortable with the way the budget has turned out. The budget, I think, very closely follows what our original national expenditure program. So, there is certain amount that we now have extra, that we now have to collect, but I am confident in that because we are changing the system in Bureau of Customs. The BIR has been very efficient at making the collections, but we are still providing new initiatives to make businesses easier and also to increase our collections. We just have to do the work over the years to make sure that they will cover the differential between the actual appropriated funds and the unappropriated funds that had been appropriated by Congress. Puro po appropriated. Yan tandaan ninyo. Ang sabi niya, settled issue na yan. No? It was not him who insisted the removal of said funds for next year. Pero, initiative po yun ni OBP o ni Vice President Sara Tamilmil Duterte. Diba? In-insist niya na nga yun Now, eto, sa balita ng Abante, una sa balita, yung tabloid. May sinabi po si Speaker Martin Romualdez. PBBM, binasbasan pagtapyas sa confidential funds. Tandaan nyo binasbasan niya ang pagtapyas. Pero hindi sinasabing siya ang nag-utos tanggalin ang confidential fund. Iba po yung pagtatanggal sa pagtatapyas. Kasi sa pagtatanggal, zero. Sa pagtatapyas, may natira pa. Di ba? Alam na alam niyan. Ito po. Inamin ni Speaker na may pagsang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa desisyon ng Kongreso na alisin ang confidential at intelligence funds ng mga civilian agency sa pangunguna na rin ng OBP at ilipat sa mga ahensyang nakatutok sa pangangalaga sa seguridad ng bansa, sa partikular sa West Philippine Sea. Inihayag ito ni Romualdez sa interview sa kanya sa Japan na kung saan kasama niya ang delegasyon ng Pangulo para dumalo sa 50 ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit. Paliwanag ng House Leader, ang desisyon ng Kamara na alisin ang CIF sa proposed 2024 budget ay suportado rin ng Senado kung kaya't sila nasa iisang direksyon. Bukod dito, ayon kay Romualdez, hindi lamang ang Senado ang sumang-ayon sa kanilang desisyon kundi maging ang pinuno
ng mga departamento at higit sa lahat ang Pangulo. Bukod sa OBP, kasama dito ang Education, DICT, Department of Agriculture, yung DA at DFA. 5 ahensya po. Pero si BP nga hindi nagrereklamo eh. Alam nyo kung sino ang apektado? Yung mga followers niya, saka yung tatay niya. Dapat pinaliwanag maigi ni Sara sa kanyang ama, no, na yaan mo na tay. Ganon. Baka sa susunod bigyan nila tayo, pero ganon po talaga. Siguro antay na lang natin na makapwesto ako bilang Pangulo sa 2020, pero wag mo na akong pakialaman. Wag ka nang magdaldal doon. Kaso, si Pangulong Duterte, feeling niya na agrabyado yung anak niya, hindi naman natin masisisi. Dahil siguro, kailangan niyang protektahan yung anak niya. Yun nga lang, nagatungan. No? Nagatungan niya na. Kasalanan ni Pangulong Duterte yan. Ngayon, nagkakaroon ng domino effect sa anak niya. Nagsangasangan na po ang mga pangbabatiko sa Kongreso. Di ba dito lumalabas ang katotohanan? Sabi ni PBBM, settled issue na yan. No? Hindi ako, kundi initiative ni BP Sara Duterte, which is true. Di ba? Binigay natin sa inyo yung mga katotohanan na sinabi niya sa Senado kay Pia Cayetano na wag nang ibigay ang CIF, pero ilagay ninyo sa national yung learning program. Kasi po, para sa PISA. Di ba? 150 million yon. Yung sa OBP, di ba, 500 million, saan niya dadalhin? Tinanggal yan. Sabi niya, I will leave it to the good hands of the Congress. Yun. Pumayag naman siya. Hindi nga siya nagre-reklamo. Ulitin ko, ang nagre-reklamo ay yung mga minions niya. Ginatungan kung ano-ano ng issue ang lumabas sa puno. Ayun. Pati si Pangulong Duterte, inudyukan. Alam ko sa totoo lang mga kababayan. Itong si Pangulong Duterte, inuudyukan to eh. No? May nag-uudyok dyan, may bumubulong. Pwede ba yung mga bulongers dyan, yung mga bulongers, magbulong kayo ng tama. Kung for nation building, ang sinasabi ninyo, it should be the nation building that will help this government, no, na mapaunlad ang bansa natin. Hindi yung dinidivide nyo eh. Kaya tuloy kung ano nasasabi na kay BP. Pati ako Tamil eh. Tamil-mil naman po talaga siya pagdating sa West Philippine Sea. Doon ko siya binibira. Pero, once na magbigay siya ng affirmative statement regarding the bullying of Chinese in our West Philippine Sea, baka kampihan ko pa siya. I-build up ko pa siya. So far ngayon wala po eh. Ang daming insidente. Pero wala eh. Tamil-mil siya. Pasensya naman kayo. Sa DepEd. Di ba? I-cover din natin siya. Kakalampagin natin siya ng kakalampagin doon. Kasi alam nyo sa totoo lang, mga kababayan, mahusay naman yan. Yun nga lang, baka may mga bulongers din. No? Yung mga nakapalibot sa kanya, tingnan nyo yung ginawa niyang statement. Nung siya yung ginawang caretaker ng bansa habang walang pangulo. Mali spelling. Sino gumawa ng statement na yon? At hindi niya naman pinroofread. Di ba? Ganon. May mga bulongers kasing mga bugok. Kaya ngayon nadadamay ang reputasyon nila. Kaya nababatikos ko po ang mga Duterte kasi the way yung ginagawa nila, baka nga sasabi ko sa inyo, there are people behind them na ganon. Parang si Satanas. Na ito ang gagawin mo. Ganon. Mga ahas, matatalas ang dila. Nagpapagamit naman itong mag-ama. Kaya nabibira natin. Pasensya naman po kayo. Ngayon, medyo nagwi-wane ang popularity nila. Kasi, imbis na, sabi ko nga sa inyo, itong mga Duterte Natics na ito, tulungan na lang mapagandang image ng kanilang puon, wala. Tumutulong pa sila sa kakasira. Tandaan natin baka ito na naman. Bibirahin na naman ng mga minions ng Duterte, kulto ng Duterte, itong sinabi ni Speaker, na merong basbas ng Pangulong BBM na tapyasan. Tapyasan. Hindi po sinabing hindi bigyan. Tapyasan. Bawasan.
ibigay sa West Philippine Sea Defense. O ayan ha, baka ito ititwist na naman nila. Mag-antay na lang tayo kung merong magtitwist nito. Baka sasabihin, o tignan nyo, nasaan ang suporta ni BBM kay VP Sara Duterte? Siya pala ang may kasalanan. Bakit nawala ang CIF ni BP? Hindi po, ganun. Wag po kayong maniniwala doon. Ang sabi dito, basbas sa pagtapyas. Ha? Pinaliwanag ko sa inyo kanina. Ano yung wala? Ano yung pagtapyas? Diba? Sa wala talaga. Zero, nada, zilch. Sa pagtapyas, binawasan mo lang. Kinuhanan mo ng konti o marami. Nag-iwan ka ng marami o konti. Ganun po yun. At sinabi rin ng Pangulo, it is the initiative of the Vice President not to pursue the CIF because the Vice President also said it is causes division. O kayo dyan, mga Dutertenatics. Ang ganda ng sinasabi ng puon ninyo, pero kayo, you are twisting the words. Hindi nyo po pinakikinggan yung inyong leader. Kaya tuloy siya ang napapasama. Sabi niya, it causes division. Dapat tinigil nyo na yon. Dapat kayo din na bunglongers kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinabi nyo yan. Sir, wag na po tayong makialam. Bayaan nyo na po si Inday dyan. Kasi nagbigay na po siya ng statement. Wag nyo na pong gatungan. O diba? Hindi. Mali ang pagkakabulong kay Pangulong Duterte. Kumbaga, pinauna niya yung emotion niya doon sa sinabi ng anak niya. Dapat tinanong niya anak niya, bakit hindi mo pinaglaban? Ano ba sinabi mo sa kanila? Hindi. Basta ganun na lang. Alam ko na ano yan si Pangulong Duterte. Naudyukan yan eh. May bulongers talaga. Correct me if I'm wrong ha. Pwede po ba? O yan, tingnan nyo. Dahil dun sa sinambit niya, nagkakaso pa siya. O, nabibira tuloy siya. Tingnan nyo. Ngayon, mas maganda pa ang imahe ng Makabayan Black kaysa sa mga Duterte. Diba? O, ayun, tapos ginatungan ng mga SMNI, yung dalawang fake news peddler, o kasalanan nyo. Kayong mga bulongers at gatongers. Yun. O alis po tayo dyan. Punta naman tayo dito kay Senator Kiko Pimentel III. O, ito naman si Coco, siyempre minority yan, kailangan ko kontra yan. Kasi po, may naobserbahan daw siya sa, sa National Expenditure Program o yung 2024 budget. Kasi yung binasa natin kanina, yung inaprubahan nila na original amount is 5.76 trillion. Pero sabi ni Coco, may napansin siya, hindi nga po daw siya nag-agree. May tumaas ang expenditure ng 450 billion pesos. Magiging 6 trillion yan yung budget. O, ano sabi ni Coco sa Abante ulit? Ipipetisyon sa Supreme Court. O, kaya nga po siya tatakbo ng Supreme Court. 450 billion pesos tongpats sa budget katayin. Kasi may ipinatong po. May idinagdag. Ano ang rason ng Kamara? Bakit kayo nagdagdag ng 450 billion pesos? O, Speaker, dapat nyo to, Anggara, kayo dyan. Paliwanag nyo po ito kasi nakita ni Coco Pimentel. Basahin po natin. Hiniling ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Pangulong Bongbong Marcos na ibito ang dinagnag na 450 billion sa 2024 General Appropriation Bill dahil labag ito sa Constitution, which is correct naman po si Coco. No? Pero sinabi ni Romualdez, baka daw sa Wednesday, pipirmahan na ng Pangulo yan. Kung hindi aniya, ibibito ang 450 dinagdag sa unprogrammed appropriations, ipipetisyon nila ito sa Supreme Court na ipawalang bisa. The possible remedy is for the President to veto the excess or that the budget will come back to the levels as proposed by the President. If the President does not do this, therefore we have a case. This can be questioned before the Supreme Court. Okay. Ipinunto ni Pimentel na ang dagdag na 450 billion pesos na unprogram. Saan pupunta yon? Sa final na version ng General Appropriation Bill ay unconstitutional dahil ang original na panukala ay 5.76 trillion lamang. Kung ganyan pala ang gusto ng Kongreso, that we disagree with the priorities of the President,
then we should have changed some of the items in the proposal of the President, but not increase the amount. Correct, kasi ang original po, 5.76 trillion. Eh bakit nadagdag ang 450 unprogram ha? Questionable to. Which is siguro may pinag-uugatan dito si Coco Pimentel. Unprogram eh. Saan dadalhin yan? Because when we increase the amount, para kaming nagiging executive branch. Correct, tama naman po. Si dating Senator Pampino Lacson ang unang nagsulong ng idea na ibito ang 415 billion dagdag sa ilalim ng GAB matapos bansagan ito ni Pimentel na unconstitutional. Dapat lang i-line item bito ni PBBM. Yung line item, yung unprogram, ayun lang. Ang mga unconstitutional provision kasi pag appropriations and tax measure, pinapayagan ng konstitusyon ang line item bito sa ad ni Lacson. Tama naman. No, at least ito sila Lacson, may utak. Hindi tulad nung iba na walang utak. Eto ha, ako questioning ko rin to. Para saan ang unprogram 450 billion excess sa 5.76 trillion budget proposal? Tama naman po. Ipaliwanag nyo. Baka, ito iniisip ko lang ha, kasi gusto po nilang palakasin yung depensa sa West Philippine Sea. Dapat, bago kayo nag-BICAM, no? Sinabi nyo na muna sa Pangulo, ito idadagdag natin. Kung yun ang tamang pamamaraan, bago nyo kayo nag-aprubahan. Bago nyo, sa lower house, dapat in-itemize nyo na. Para saan itong unprogram na ito? Dagdagan natin ng 450. Paalam ninyo sa Pangulo para sila ang magbago kasi sila ang nagsasubmit eh. 'Di ba? Isasubmit ng executive yung proposal. Kukunin ng DBM, aaprubahan niya. Ngayon, dadalhin sa Kongreso, the lower and the upper house. Tama naman si Pimentel, para na silang ehekutibo. Hindi na sila legislative. Kasi sa ekehekutibo, doon nagpro-propose eh. Ngayon, bakit kayo dyan sa BICAM, paano nadagdag ang 450 billion? No? Kailan ipaliwanag nila. Kung yan ay para sa West Philippines, and then you say it so. Kasi unprogram appropriation eh. Saan dadalhin? Unprogram. Wala pa. Tenga lang dyan. Mamaya maging ugat ng corruption yan. There is a 450 billion pesos. Yan. Ang gusto natin, kailangan malinis para hindi pa kayo mapupulaan. Dito pa lang, nakita na eh. Anong gagawin ninyo? Hindi naman po sa inaano natin itong pero dapat masitayan. Gusto nga natin ng ng malinis na pamamahala para hindi mapupulaan ang Marcos administration. Pero, bakit may ganitong 450? Sino nag-add niyan? Kung ang ehekutibo ang naglagay niyan, baka may basihan. Tama naman kasi ehekutibo ang siyang nagpro-propose. Pero, bakit hindi paliwanag? Bakit merong ganyan? Kung kayo po, may alam po kayo sa ganyan, comment down below, no? At sana, may paliwanag sa Pangulo. Kasi ang original lang na hinihingi nila, 5.76 eh. Idadagdag mo yung 450 billion. Laki niya, magiging almost 6.2 trillion. Di ba? Ang laki nun. Saan mo kukunin yon? Another uutangin? Kasi kulang naman ang budget natin. Di po ba? Even though maganda ang collection ng BIR, ng custom, pero kulang pa rin yan. Trillion na peso yan eh. Ang usapan dyan. At ang laking pera nitong 450 billion. Buti sana kung 450,000 pesos eh. Hindi po eh. Billion. Ang laki niyan. Saan dadalhin yan? Di ba? Paliwanag nyo po yan. Kayo dyan sa Congress. Upper and lower house. No? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.